So bagong lahat, papasok na yung December, kaya yung 500 pesos sapat na daw sa Pasko. Ito yung mga player na pasok naman sa trade board or yung mga player na minomonitor ngayon kung sino ang mati-trade bago yung deadline. Based to sa iba-ibang report at base din sa Bleacher Report. Hindi ko na sinama sina Anthony Davis at Domantas Sabonis. Ang una doon si Trey Murphy III ng Pelicans. Kinokonek siya sa San Antonio kapalit ang multiple draft picks kasama pa si Keldon Johnson at Jeremy Sohan. Pang all-star yung nilagay na package doon para sa isang role player pa rin naman. Based sa mga report, gumagawa ng paraan ng Pelicans para mabawi yung ginawa nilang trade nung nakarang NBA Finals. Parang Game 6 ata yun nung bigla silang nag-trade. Parang si Joe Dumars na ang gumawa nun Kaya pala ang lakas ng Detroit ngayon na wala na sa kanila. May mga pick kasing nakuha ang New Orleans dati na sinama nila sa trade package na makukuha naman ng Pacers. Dahil may draft picks doon na makukuha ang Indiana para sa 2026, bagsak yung Pacers sa standing, bagsak din yung Pelicans. Yung mga draft picks pang nakuha ng Pelicans mula Bucks at Atlanta, posibleng hindi rin nila makuha sa susunod na taon. Nag-a-average pa si Trey Murphy ng 19 points, 5 rebounds, 3 assists at isa din sa best two-way player ngayon. Isa sa mga low-key team na kinukunik sa kanya LA para upgrade kay Hachimura. Malaki ang interest ng Pelicans sa mga draft picks ng Lakers, parang nasa 5 na lang yun Kaya siguro ayaw nang ipamigay ng Lakers yung mga natitira nila at ayaw mamroblema sa dulo. Sa pagitan pa ni Hachimura at ni Murphy, kahit mas mataas ang average ni Murphy, mas lagi namang available si Hachimura. Kung maghahanap din ng kapalit para sa upgrade kay Hachimura, mas better pa yung hindi nai-injured. Mukhang pailalim naman ulit dadali yung Lakers pagdating sa trade. Ang Sacramento Kings naman open sa trade sa kanilang mga player, bukod dun sa dalawang young player nila. Si Zach LaVine ang target namang makuha ng Milwaukee Bucks, kapalit si Kuzma at ilang player. Limitado na rin ang mga draft picks na maibibigay ng Bucks, pwera na lang kung may team na sasama sa kanila. Pwede talaga yung gusto ng Sacramento na mabitawan yung mga players nila para sa mababang cap space. Parang sila lang din ata yung nabogus ng Bulls para kay LaVine para mawala yung contract niya. Mapupwersa di umano ang Sacramento na ibigay si LaVine sa mas mababang presyo dahil walang masyadong team ang interesado kay LaVine. Tanging Bucks lang yung nakikita kong team ngayon na may report din sa kanya. Kaya pwede nilang tapatan yung kontrata ni LaVine at mga second rounder lang ang ibigay. Expiring contract na rin naman si Kyle Kuzma. Si Ja Morant naman yung isa sa mga player na nasa trade block na maraming teams ang interesado. Andun yung Minnesota, Sacramento, Toronto at Boston. Ang Toronto biglang angat ngayon sa standing mula nung magdabog si Brandon Ingram. One all-star short di umano ang Raptors para makabalik sa playoffs. Ang potential trade package para kay Morant papuntang Raptors kasama si Quickley, si Grady, isang first round pick at isang second round pick. Mababang value yun para kay Morant sa market. May sense din naman ang trade na yun. Pero yung sa Boston, hindi ko makita kung bakit sila sinama dun. Nagbabawas na nga sila ng contract. Yung Minnesota pa pwede dahil aggressive sila makahanap ng point guard ngayon. Namumroblema kasi sila sa endgame. Ang posibleng kasama sa package si Mike Conley at Dillingham. Untouchable sa Minnesota si Edwards at si McDaniels. Aggressive na ini-inquire ng Minnesota si Morant mula Memphis. Si Edwards naman ang isa sa best shooting guard ngayon na pilitan na maglaro bilang point guard nila dahil hindi makakuha ng pamalit na point guard. Ang isa pang option doon makipag-trade ang Minnesota sa Sacramento para kay Dennis Schroeder or kaya kay Russell Westbrook. Hindi naman kasi nila kailangan ng isang all-star point guard. Solid pa naman ang lineup ng Minnesota. Kailangan lang mabawasan yung pressure kay Edwards para sa primary ball handler. Dahil si Mike Conley nagkakaedad na rin kasi at mabawasan din yung turnover ng Minnesota. Nag-a-average pa naman si Westbrook ng 14.7 rebounds, 6 assists, 45 and 39%. Kailangan nila ng veteran presence sa number 1 position. Si Dennis Schroeder naman nasa 12 points, 3 rebounds at 6 assists per game, 39 and 33%. Medyo mababa. Kung FIBA version ni Schroeder, mas better kay Westbrook na ilagay sa Minnesota. Pero kung sa stats ngayon at impact, si Westbrook. Habang nag-iintay ang Minnesota sa pwedeng makuhang point guard nila galing sa trade or sa free agency, pupwersahin nilang maglaro si Anthony Edwards bilang number 1 position. Natameme pa si Anthony Edwards nung nakaraan nung tinalo ng OKC. Tapos si SGA, sinabi pa ng coach niya, meron pang sakit, umiscore pa ng 40 points nun.
Parang ang dami mga teams ngayon na naghahanap ng point guard. Dati yung Houston pero nakakita na sila galing din sa kanilang draft si Richie Ford.